sa mga oras na ito, makakapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang constitutionalist at law lecturer and a senior research fellow ng Ateneo Policy Center. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang umaga sa inyong dalawa at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa nyo ngayon. Kami ho'y napatawag upang makuha po ang inyong kumbaga pananaw. Ano po ang take ninyo dun sa pag-usad na ng investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure Issues para ho dito sa mga flood control projects na kanila hong masinsinan na iniimbestigahan sa mga oras po na ito? Well, Bombo Dennis, syempre it's helpful, no? Yung investigation na ginagawa, it's going to help the public get more details, no? Kasi alam naman natin, I think we have a picture already kung ano yung problema, no? A bigger picture, no? But it also helps na meron tayong nakikita na mga tao, mga public officials who are trying to dig deeper, no? So it is helpful in that sense na nabibigyan tayo ng mga detalye, mga impormasyon ng grupo na to o ng ahensya nito, yung ICC. Okay. Attorney, ano po ang nakikita ninyong endpoint nito? Sapagkat sawan-sawa na yung marami doon sa investigasyon, another investigation. In fact, may mga tumatagal ng taon na investigasyon pero walang nakakasuhan. Kayo ho, sa obserbasyon ninyo bilang nasa legal profession, ay anong nakikita nyong hangganan po nito? Ngayong titigil na rin daw yung Kamara sa kanilang versyon ng pag-iimbestiga at ipapaubaya na dyan sa binuo na independent body. Alam mo, ganda ng tanong mo, Bombo Dennis, no? So, kung ang tanong is ano yung kararatnan nito, no? Regardless of how long it takes, ano yung endpoint? Well, we just have to look at Executive Order 94, no? Kung ito yung legal basis ng ICI. No? Nakalagay doon, at the end of the investigation, ang output ng ICI is to recommend whether to file charges or not. No? So, ang maasahan natin sa ICI is just a recommendation. Very similar to kung ano lang maasahan natin dito sa mga congressional investigations. No? Yung sa Blue Ribbon, yung sa TRICOM. At the end of those investigations, recommendation lang din naman yung maaari nilang gawin. No? Because for a simple reason na the ICI and Congress, they are not prosecutors. So, kung ang gusto natin mangyari, Dennis, merong makulong at mabawi yung mga perang ninakaw sa atin, then ang attention dapat natin ay dun sa prosecutorial investigation, which is being done by the Ombudsman. So yung Ombudsman, I'm sure you know this, nag-form na siya ng special panel of prosecutors, no? Na hahalukayin na yung mga detalye, yung mga ebidensya to build up a case against those corrupt public officials involved and also the contractors involved. No? So, ang Ombudsman lang ang makakapagbigay ng gusto natin, which is yung mga corrupt ay makulong at yung mga perang ninakaw nila ay mabalik sa taong bayan, sa kaban ng bayan. No? So, dito sa ICI at sa Kongreso, well, nagbibigay sila ng mga impormasyon but hindi nila mabibigay yung gusto natin. Kasi wala naman silang authority to do that. Ang meron lang kapangyarihan na ibigay yung gusto natin, which is makulong yung mga korap at mabawi yung pera na ninakaw nila, is the Ombudsman, which is also doing its investigation now. No? Hindi lang natin nabibigyan ng attention, but the Ombudsman, particularly the Special Panel of Prosecutors, ay
gumagawa rin ng investigasyon. Recently nga, di ba, meron na silang in-issue na preventive suspension sa 16 na opisyal ng DPWH. I see. Okay, Attorney, may katanungan din ang akin hong katandem, si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Jai, with your questions? Ano naman po yung take ninyo sa mga kilos protesta bukas? Posible kaya itong magamit sa politika at paano po yun mangyayari? Magandang tanong yan, Bombo Jaira, no? So, I mean, I think the answer to that is clear, no? Na talagang magagamit sa politika yan. At nakikita na natin ngayon sa social media, no? Kanya-kanyang bangayan na isang grupo sinasabi na hindi ito anti-Marcos, yung isa naman sasabihin hindi rin naman to pro-Duterte. So, the rallies tomorrow are certainly will be very politicized. No? So kanya-kanyang grupo na ang magpapakitang kilos diyan regarding their political agenda. No? But that is really to be expected, no? Kasi ang mass action, yung mga rallies, lalo-lalo na in this context, they are political actions. No? They are expressions of political sentiments, political agendas. So hindi naman natin talaga may iwasan na merong magka-capitalize dito to push their political agendas. No? So ang kailangan lang, especially for us, the media, is matulungan natin yung mga mamamayan na ma-distinguish. Ano ba yung grupo na to? Ano yung grupo na to? Ano yung tinutulak nila? Kasi hindi naman to isang monolithic na mass action. So, yun lang siguro ang dapat ipaalala sa mga kababayan natin at sa ating mga kasamahan sa media na we have a responsibility to help yung mga viewers natin distinguish. Ano ba tong pagkikilos na to? Sino ba yung nasa likod na to? At ano yung agenda nila? Para kahit na maging politicized, malalaman ng mga kababayan natin kung ano talaga yung totoong pangyayari. Kaya nga, attorney, no, isa sa mga nakausap din natin ng mga organisasyon, yung mga panawagan nila, ito nga i-publicize yung mga nagamit na pondo ng mga government officials as well as yung salena nito. Anyways, ano naman po yung take ninyo sa pahayag ni Governor Chavit Singson, attorney, na dapat nang ipaubaya sa religious sector at iba pang grupo ang pagpapatakbo ng pamahalaan? Well, hindi pwede yun kasi we are a democracy. So, the voters determine that, no? Kung sino yung gusto nilang ilagay sa gobyerno, no? So, well, kung gusto ng taong bayan, kung gusto ng mga botante, kung gusto ng mga Gen Z at millennial voters, ang mga religious groups or religious people ang magpatakbo ng gobyerno, then kailangan yung mga taong to, they have to run for public office and people will vote for them. No? So hindi pwede yung magkakaroon lang ng mabilisang palitan because that's unconstitutional. No? That is beyond the constitutional framework na meron tayo. So I appreciate the sentiment kasi nga lahat tayo exasperated na itong mga tao sa gobyerno ang nagnanakaw ng pera natin. But, Jaira, the reality is, itong mga taong to ay binoboto. Right? They are duly elected by the people to be in government. At pag nandun na sila sa pwesto, pag nasa kongreso na, pag nasa Malacanang na, doon na nila ginagawa yung pagnanakaw nila. So, siguro ang dapat i-challenge is yung mga botante. Right? So, yung mga kabataan natin, yung mga Gen Z and millennial voters, kung talagang galit na kayo, sawang-sawa na kayo sa mga corruption na nakikita sa gobyerno, then you have to change the people that we vote for. Kailangan yung mga iboboto natin ay yung mga matitino at yung aalagaan yung pera ng bayan, hindi na nakawin. I see. With that, maraming salamat po, attorney, sa mga samot-saring impormasyon na pagbabahagi po ninyo ngayong umagang ito para sa ating mga taga-subaybay na rin. Thank you so much, attorney. Maraming salamat din.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, constitutionalist at law lecturer at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, kaugnay ho ng naturang mga usapin, lalo na yung mga aspetong legal dito ho sa mga investigasyon, and of course yung mga pagkilos na posibleng isagawa bukas, mga kabombo, mga ka-Star Nation. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.